Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawa kwartawab, Abaya Hawa. Kalhalal, Abaya Hawa Alhayam. Bahasam Masyaya Kihawasay. Bahasam Rakwakadas. Kwam Yasharala Elda Oper Maharlika Philippines. Tawada Abaya Hawa. Yaman. So, diretso tayo, walang babatiin. Kasi dadami ang mga bati. So, diretso tayo. Ang chapter natin ngayon ay 97 to 100. So, 8 chapter na lang ang natira. 8 chapter na lang. Pilitin natin, matapos natin ang 108 sa sunod na Sabat. Okay. Ngayon, basa Kabanata 97 verse 1 to 10. Mananampalataya kayong mga matuwid na ang mga makasalanan ay magiging kahiyan at mapapahamak sa araw ng paghukom. Yan. Mapapahamak sa araw ng paghukom ang mga makasalanan. Talastasin ninyong mga makasalanan na ang kataas-taasan ay naalaala ang inyong pagkawasak at ang mga anghel sa langit ay nagagalak sa inyong pagkawasak. Tuwa-tuwa pala mga anghel, ha? Ayan. Sa ano pa, merisi. Pahamak din kayo mga makasalanan. Pero may mga kasama din sila anghel na pasaway din, yung mga fallen angel. Ito, matintinong anghel to eh. Ano ang inyong gagawin? Kayong mga makasalanan. At saan kayo tatakas sa araw ng paghukom? Nako, saan sila tatakas? Walang matakasan. Pagkat inyong narinig ang tinig ng panalangin ng matuwid. Narinig nila ang tinig ng panalangin matuwid. Pero hindi lang pinansin. Oo, kayo ay magiging katulad nila na laban sa kanila ang salitang ito ay magiging isang patotoo. Kayo ay maging mga kasamahan ng mga makasalanan. Yan ang problema sa ibang matuwid, nakikisama pa sa mga makasalanan. Ang kamatis na matino ay dumikit sa kamatis na bulok, mabubulok din ang kamatis na matino. Di talaga dapat makiayon. So, sa verse 5, at sa mga araw na yaon, ang panalangin ng matuwid ay aabot kay Yahweh. At para sa iyo, ang mga araw ng iyong paghatol ay darating. Whether you like it or not, darating talaga ang paghatol. At ang lahat ng mga salita ng inyong kalikuan at babasahin sa harap ng dakilang banal. At ang inyong mga mukha ay matatakpan ng kahiyan. So, natatakpan ng kahiyan. Yan ang sa mga makasalanan. At kanyang itatakwel ang bawat gawa na nakasalig sa kalikuan. So, doon sila nakasalig sa kalikuan. Bakit? Kasi para makakapira eh. Gagawa ng paraan magsinungaling para lang makapira. Sa aba ninyo, kayong mga makasalanan, na naninirahan sa gitna ng karagatan at sa tuyong lupa. Walang pili, lupa, kalupaan o karagatan. Yung mga makasalanan, na ang alaala ay masasama laban sa inyo. Yan. So, ito yung sinabi ni Enoch sa kanyang mga anak, ito yung mga ginagawa ng mga makasalanan.
Kaya lang makasalanan sila kasi ang nasa utak nila paano sila makakapera. Gumawa ng kwento para makapera. Ang iba naman politician, mangurap para makapera. Ang iba namang negosyante, yung timbangan, mandaraya, sa Bisaya, patikasan ang kanilang timbangan. Yan. Sabi rito, verse 8, sa aba ninyo na nakakuha ng pilak at ginto sa kalikuan. Ayan na, nakakuha ng pera. El-gotten well. At nagsasabi, kami ay umaman sa mga kayamanan at may mga ari-arian. At nakuha namin ang lahat ng aming ninanais. Yan, yun ang mga ano. At kayo'y gawin natin kung ano ang ating pinanukala sapagkat tayo ay nangalap ng pilak. O yan. Nangalap ng pilak. Okay, 9D. At marami ang mga magsasaka sa aming mga bahay. O may mga farmers. Amo na siya eh. At ang aming mga kamalig ay punong-puno ng parang tubig. Parang tubig pero marami pilak, ginto, lahat. Taon at gaya ng tubig ay dadaloy ang inyong mga kasinungalingan sapagkat ang inyong kayamanan ay hindi nanatili ngayon, mabilis na umaakyat mula sa inyo sapagkat kayong nakakuha ng lahat ng ito sa kalikuan at kayo ay ibinigay sa isang malaking sumpa. Minsan kasi ang tao pag nakapokus ang tao mo sa pera, kahit anong gagawin mo, kahit masama na, basta makakapira lang, hindi niya iniisip na mali yun, kasalanan yun. Kasi ang iniisip niya, pera. Siya nang diskarte para makapira, puno ng pilak ginto. Nakukuha niya sa kalikuan. Pero hanggang kailan ka lang dito sa planet Earth nito? Malayo lang 70 years old sa'yo o 90 years old, tigok ka na ngayon. Ang kayamanan mo, madala ba yan sa pangalawang buhay? Kahit sa impyerno, hindi mo madala. So, yan. Yan ang mga tao talaga na makalaman, panglupa lang ang kanilang pananaw. They are looking the future on earth only. Ang dapat, you are looking the future in the second life in heaven. Yan ang dapat Yung tumingin ka sa magandang kinabukasan, katulad ng anak mo, mag-aral ka na kasi maganda ang future mo. Pero walang sabi, anak, maglilingkod ka, magsamba ka, huwag kang, talagang pakita natin ang paglilingkod natin kay Aba Yahawa kasi ang future natin sa langit ay mayroon kang mansion at may chariot of fire ka pa nga service. Pero wala gaano nagsabi dyan. Future lang talaga, panglupa lang ang kanang iniisip. Wala silang heavenly future na iniisip. Wala. Ito yung ibig tukuyin ni Enoch sa kanyang mga anak na heavenly future. Ngayon, kung ikaw lang sure, yung mga anak mo, puro naman Satanas ang sinamba nila, payag ka ba? Okay lang sa'yo? Wala ka bang habag sa mga anak mo, kamag-anak mo, kaibigan mo? Yan ang taong makasarili. Ang sarili ang iniisip. So, nais kasi dito na kailangan balance na hindi lang yung sarili mo lang, kundi yung future sa pangkalahatan na doon sa eternity. Okay. Okay, chapter 98 tayo, verse 1 to 16. At ngayon, sumumpa ako sa iyo sa matalino at mangmang, sapagkat magkakaroon kayo ng sari-saring karahasan sa lupa. O yan. Aniin yung kayamanan mo kung karahasan naman dumating. Ito lang, sobrang init No, sobrang init. Hindi na normal. Noong panahon pangkabataan ko, ang init, hindi ganito katinding init. Itong matindi yung tinatawag na global warming. Kasi ang araw nga sumakay sa chariot,
na angel ay bumaba siya, hindi lang bumaba sabay sa paglakad, kundi bumaba pa siya sa ilalim. Sumapalapit siya sa earth. That's why, sobrang init. Ngayon, sapagkat kayong mga lalaki ay nagsusuot ng higit sa kagayakan kaysa babae at mga makukulay na kasuotan na hindi kay sa isang berhen. Sa pagkahari at sa kadakilaan at sa kapangyarihan at sa pilak at sa ginto at sa kulay ubi at sa karilagan at sa pagkain ay binubuhos bilang tubig. Biro mo, lahat na yun, binubuhos lang, parang tubig lang. So, nandoon yung blessing. Sa lupa lang yan, ha? Oh, tapos naging bayot pa eh. Ang suot niya, ano? Oh. Okay. Kaya nga, kayong mga makasalanan ay magkukulang sa kalaman. Yan. Ato, magkukulang talaga sila sa kalaman ng makasalanan. Hindi talaga nila maintindihan at magkukulang sa kalaman at karunungan. At sila ay mamamatay sa pamagitan nito. Kasama ng kanilang mga ari-arian. O yun. At kasama ang kanilang buong kalulhatian. At kanilang karangyaan at sa kahiyan. At sa pagpatay at sa malaking kahirapan. Ang kanilang mga espiritu ay itatapon sa pugon ng apoy. Saan yan? Dagat-dagatang apoy. Ako ay sumumpa sa inyo. Sabi ni Enoch, ha? Sa kanyang mga anak, kayong mga makasalanan, address na ito sa mga tao lahat, kung paanong ang isang bundok ay hindi naging alipin at ang isang burol ay hindi naging alipin ng isang babae. Gayon din, ang kasalanan ay hindi maipadala sa lupa, kundi ang tao sa kanyang sarili ang lumikha nito. O, sa kanyang sarili ang lumikha nito. Sarili niya. At sa ilalim ng malaking sumpa ay mahuhulog ang mga gumagawa nito. Yan. Sariling gawa. Diskarte. Kadalasan kasi sa mga tao na maging makasalanan because the love of money. Sinabi niya, the love of money is the root of evil. Gumagawa ng kwento na kasinungalingan para lang mabili agad ang bahay, para makapira agad sa komisyon niya. Gumawa ng mga kasinungalingan eh. Lahat ginagawa. Nako, pira-pira. Ito yung matatamaan yung sinabi ni ano. Ako, relax lang ko eh. Hindi naman pwede kulitin yung yung magbabayad eh. Ay, alam naman niya eh. Hindi yan bata eh. Alam na niya eh. May isip yan eh. Pero hindi mo pwedeng kukulit-kulitin mo yon. Basta alam na niya. At ang pagkabaog ay hindi ibinigay sa babae. Walang pagkabaog na ibibigay sa babae, kundi dahil sa mga gawa ng kanyang sariling mga kamay, ay namamatay siya walang anak. Yan. Hindi pinahintulutan ni Abay Hawa na babae may baog. Kaya lang siya hindi nanganak kasi sa kanyang ginagawa na nakakabaog sa kanya. Siya rin ang gumagawa para mabaog siya. Yan ang nangyari. Ako'y sumumpa sa iyo, kayong mga makasalanan, sa pamagitan ng banal na dakila na ang lahat ng inyong masasamang gawa ay mahayag sa langit. At nasawala ng inyong mga gawa ng pag-api ay natatakpan at nakatago. Nakatago natatakpan ang kalang pag-aapi. Kunwari, mukhang mabait sa madla. Pero ang sikrito pala doon, iba talagang ugali niya eh. At huwag isipin sa inyong espiritu o sabihin sa inyong puso na hindi ninyo alam at hindi ninyo nakikita
na ang bawat makasalanan ay araw-araw na nakatala sa langit sa harapan ng kataas-taasan. Yung mga ginawa ng lahat ng tao sa mga makasalanan ay naka-record yan, nakatala yan sa langit. Recorded yan. Na walang makatakas pagdating ng Judgment Day. Dahil ipapakita yan. Yan. Kasalanan ha? Kasalanan, nagawa kasalanan. Ngayon ang tanong, ano ba ang kasalanan? Mamaya sa ending natin. Sabi rito, everything we do, every day, is recorded in heaven. Lahat ng ating ginagawa araw-araw ay nakatala sa langit. Nakatala ang lahat ng ginagawa natin sa langit. Araw-araw. Walang makalusot. Walang makatago. Nakatala yan. Ngayon, mula ngayon ay nalalaman ninyo na ang lahat ng inyong pag-api na inyong inaapi ay nasusulat araw-araw hanggang sa araw ng inyong paghatol. Yung pag-api natin sa kapwa, yung paglalamang natin sa kapwa, yung lapastangan natin sa kapwa, lahat ng ginagawa natin ay nakasulat yan araw-araw hanggang sa araw ng inyong paghatol. Recorded yan. Oh, ganon katindi. Akala nyo makalusot? Yung mga ginagawa natin, recorded yan. Ngayon, sa aba ninyo, kayong mga mangmang, sapagkat sa pamagitan ng inyong kamangmangan ay napapahamak kayo. Mali talaga yung mangmang. Napapahamak tuloy sa kamangmangan at kayo'y sumasalangsang laban sa pantas. Kinalaban pa ang pantas. Nakipagdebate pa sa pantas yung mga mangmang. Para kunwari, pantas daw siya, mangmang naman siya. At ang mabuting kapalaran ay hindi magiging inyong bahagi. At ngayon, talastasin ninyo na kayo'y nakahanda para sa araw ng pagwasak. Kaya't huwag kayong umasang mabuhay, kayong mga makasalanan, kundi kayo'y magsisialis at mamamatay sapagkat wala kayong alam sa pantubos. Hindi nila alam kung sino yung tagapagligtas, sino yung nagtubos sa atin. Hindi nila alam na ang dugo ni Mashiach, Yahweh siya ang nagtubos sa atin. Akala nila ang pagsunod niya sa Torah. Ang pagsunod natin sa Torah bilang anak na masunurin sa Ama kay Aba Yahweh. Pero hindi yan ang nagtubos. Ang nagtubos, kailangang malaman mo yung dugo. Yan talaga ang alam mo, bakit ganyan paniwala? Mangmang. Kundi kayong magsialis at mamamatay sapagkat wala kayong alam sa pangtubos. Sapagkat kayo ay hindi para sa araw ng dakilang paghukom, para sa araw ng kapighatian at malalaking kahiyan para sa inyong mga spirito. Hindi alam. Ang totoong Savior, ang pinaliwaalang Savior, yung piki pa. Tingnan natin, ha? Ito lang muna isingit natin, ha? Ano bang sabi sa Hosea, chapter 4, verse 6? Ang aking bayan ay napahamak na walang unawa sapagkat iyong tinanggihan ang kaalaman at ikaw ay naglilingkod sa akin bilang isang ministro at kayo'y at inyong nilimot ang Torah ng alahayam at aking kinalimutan din ang inyong mga anak. Ang Torah, kailangan sundin yon bilang Hebrew Israelite. Sa mga Hintil, hindi na kailangan. Sa atin yon mga Hebrew Israelite.
Yung mga sinabi ni Pablo para sa mga Hintil yan na hindi na kailangan sumunod sa Torah. Pero sa ating mga remnant Hebrew Israel, susunod talaga tayo sa Torah. Susunod talaga tayo. Kasi sabi rito, my people perish without understanding because you rejected knowledge. Ayaw na tanggapin ang knowledge eh. Yan ang problema. Ngayon, ito ang knowledge na hindi nila alam. Ang Isos o Jesus ay mula sa salitang Sios. Tingnan mo mga mukha nila pareho. Kumuha sila ng itsura ni Jesus Christ. Si Cesare Borgia, kahawig rin ni Sios. Ngayon, ginawa nila mo ng pangalan sa Greek na Isos. Pagdating sa Latin, tinanggal na itong O. Para na Isos, wala na itong O, liter O. Yung I, nitanggal. I at Ang... natira yung ano. So, yan ang nangyari. Ngayon, Zeus. pansinin natin kung sino to si Sios. Sa Revelation chapter 2, 12 to 13, sa Pergamon, kung saan mayroong ang trono ni Satanas. Doon sa Pergamon, ayon sa Revelation chapter 2, may trono si Satanas. Ngayon, sino tong Satanas na may trono? Ang Pergamon, altar na isang napakalaking istruktura na original na itinayo noong ika-2 siglo BC sa sinaunang Griego na lungsod ng Pergamon. Ang templo ay nakatuon sa Greek god na si Sios. Si Sios yan. Sino yan? Satanas. Ang Pergamon altar ay pinadala ng Ottoman Empire mula sa original nitong exhibition site ng isang German archaeological team na pinamunuan ni Carl Humans. At muling itayo sa Pergamon Museum sa Berlin noong ika-19 na siglo, kung saan makikita ito sa iba pang mga monumental na istruktura tulad ng Stargate mula sa Babylon. Ngayon, sa Pergamon, si Satanas, yun si Sios. Ngayon, pumunta tayo sa literal na nakasulat sa Revelation chapter 2, 12 to 13. Dito na. Verse 12. At ang anghel ng iglesia sa Pergamos ay sumulat ka, at mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at kung saan ka tumahan sa makatuwid bagay kung saan naroon ang upuan ni Satanas. Sino yung Satanas tinutukoy doon? Si Sios. At pinaghawakan mo ang aking pangalan, Yahweh, at hindi mo itinanggi ang aking panampalataya. Kahit noon, sa mga araw na si Antipas ay aking tapat na martir na pinatay sa gitna ninyo, kung saan nanirahan si Satanas sa Pergamon. Gayon, sino yan sa Pergamon? Ito na ngayon nakalagay sa buong mundo. Satan has many names. One of name is Jesus. Si Sios. Kayong mga Kristiyano, wala kayong kamalay-malay yung Jesus Christ nyo na pinaniwalaan nyo. Si Satanas po yan. Siya nanggaling sa Sios. Pero hindi pa yan 10 fallen angel yan, pero isa lang muna. Dahil baka lalong masaktan kayo. Yan, sinamba ng buong mundo. Si Satanas, itong Jesus Christ, hindi nyo alam, akala nyo kasi, ito kasi nakasulat sa 66 book ito. Niniwala ka, 66 book, plus ikaw number 6, 3 6 na.
Ang totoong Bible, 777, 777, ginawang 666, kasi 66 book, plus ikaw number 6. Kasi ang tao, number 6, kasi si Adan nilikha sa pang-anim na araw. Eh di 36 na. Peace number. Tapos ito ang kinikilala ninyong tagapagligtas. Si Satanas magligtas sa inyo. Zeus. Tapos sabihin nyo, kami ang mali. Paano kami naging mali na ang aming binatayan, sinandalan ay original Bible? Ang sa inyo, Bible na gawa ng Vatican Canon, na kinanonize ng Vatican Canon Law, na binago, dinuktor, corrupted. Lahat ng pangalan ng tunay ay pinalitan. Pangalan na lahat nakalagay, puro pangalan ng fallen angel. Ngayon, ang tanong dito, akala ba ninyo sa langit kayo mapunta? Si Satanas ang sinamba ninyo eh. Jesus is Zeus. So, walang kamalay. Kasi lack of knowledge, iba, my people was destroyed, was perished because lack of knowledge. Kasi turuan mo, tinanggihan nila ang knowledge. Everyone worship Satan, Jesus. Son of God pa yan siya. Diyos na araw ng mga Greek. Oh. Kaya saan di siya ginawa? So everyone worship Satan, Jesus. Yung Jesus, yung si Satanas po yan. Kayong nanonood sa YouTube channel, ha? Mamata na ka mo. Honest to goodness, yung sinamba ninyong Jesus Christ ay Satanas po yan. Satanas po yan. Yung God, yung Lord, yung Jehovah, yung Yahweh, lahat pangalan ng fallen angel, Satanas. Dahil maraming Satanas, maraming fallen angel naging Satanas. Hindi lang isa lang Satanas. Yung Lucifer na patayan niyang katasasan, binagsak, si Samael yun. Na naging husband ni Lilith, na the first wife of Adam. Na nagtanim ng tree of good and evil. Oo. Ngayon, verse 11 tayo, sa aba ninyo kayong matigas ang puso. Tigas talagang puso nyo, bahala kayo. Sinabi na namin dito sa YouTube channel, worldwide, na malaman ninyo yung sinamba ninyo ay isang Satanas. Sa aba ninyo, kayong matigas ang puso, matigas kasi ang puso ninyo. Masyado kayong tiwala sa 66 book. Hindi naman makakasundo ang NIV, ang King James, ang Living Bible. Hindi naman magkasundo. May iba-ibang mga sinasabi. Debate rin, religion to religion, Christianity. Hindi nyo na po na yan. Sabi rito, sa aba ninyo kayong matigas ang puso na gumagawa ng kasamaan at kumakain ng dugo. Sarap binuguan. Bawal ang dugo. Kumakain kayo ng dugo. Ang buhay kasi nasa dugo. Kahit hayop yan, na dugo, may buhay. Kaya na nabubuhay yung hayop na yun, baka, kalabaw. Kasi dahil sa dugo. Ngayon, hindi nga pwede kainin ang dinuguan. Pero ang ibang tigas ulo, masarap kasi dinuguan. Masarap. Masarap. Masarap ka rin ilaglag sa impyerno. Ngayon, saan kayo magkakaroon ng mabubuting bagay na makakain at mainom at nabubusog kayo sa mga pagkaing bawal, yung mga baboy, litson, crispy pata, mga dinuguan. Sige, halak kayo. Mula sa lahat ng mabubuting bagay na inilagay ni Yahweh na kataas-taasan sa kasaganaan sa lupa. Kaya nga hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan. Sa aba ninyo, mga nagsisibig sa mga gawa ng kalikuan. Bakit kayo umaasa ng ikabubuti sa inyong sarili? Alamin na kayo ay ibibigay sa mga kamay ng mabubuti at kanilang pupugutan ang inyong mga liig at papatayin kayo at hindi mahabag sa inyo. Pugot ulo. Yan nangyari. Itong mga pasaway,
Pugot ulo. Nangangaral mo ko sa Abayawa, nangaral. Pinahintulot ni Abayawa, putulan ng liig mo. Kasi minsan pasaway ka kasi. Pasaway kasi. Hindi lubusan, kundi paminsan-minsan pasaway. Verse 13. Sa awa ninyo, mga nagagalak sa kapighatian sa mga matuwid. Sa aba, ha? Nagagalak sila sa kapighatian sa matuwid. Tama lang yun, no? Sapagkat walang libingan hukay para sa inyo. Nako, wala. Parang baha, doon na lang itapon na lang sa kilid. Kasi yung mga tao na yan, tuwang-tuwa siya sa mga kapighatian ng mga matuwid. Ayan, mamamatay siya, di na siya mapunta sa simenteryo. Itatapon na lang siya sa ilog Pasig. Sa aba ninyo na itinakwel ang mga salita ng matuwid. Initakwel ang salita ng matuwid. Itong pangaral natin. Sapagkat wala kayong pag-asa sa buhay. Wala. Kasi ang matuwid na salita, hindi nyo tinanggap. Dahil wala naman yan sa 66 book. Nakalagay kasi sa 66 book. Hindi pwede dagdagan, hindi pwede bawasan. Ito lang. Satanic Bible nga yan. Ay, kayong mga mangunguros, satanic din ang cross nyo, mahaba ang pababa. Baliktad. Galing dito. Didil lang, Ang haba dito. Sa Bisaya, tuwad ang kanyang cross, tuwad. Upside down. Yan ang symbol ng satanic. Upside down. Kadaghan para magmanguros. Halos lahat, Sa aba ninyo, na nagsusulat ng mga kasinungalingan at walang alahayam. Yan, walang alahayam. Kasi ayaw na tanggapin si alahayam. Ang gusto namin God lang kasi yung Diyos lang. Ayaw namin alahayam. Ano ba yung alahayam na yan? Yan. Sapagkat isinulat nila ang kanilang mga kasinungalingan upang marinig sila ng mga tao at kumilos ng walang alahayam sa kanilang kapwa. Walang alahayam, kasi ayaw nilang alahayam. Bakit alahayam? Parang ngayon ko lang narinig. Ngayon mo lang narinig, pero yan talaga nakasulat sa original Bible. In Genesis chapter 1, verse 1, Baraa sayat, baraa alahayam, at hasamayam, wat haratasa. Alahayam, hindi God, kasi si God rin yan. Si Satan yan, siya yung fallen angel pumasok sa ahas. Nga nagpapakain, pinakain si Adan, si Eva at si Adan para mapalaya sa Garden of Eden. Yung nasa labas naman, nagbigay ng mga illustration si Villar. Hindi si Manny, ha? Hindi si Carlos. Si Villar na fallen angel. At ang nangyari, nabuntis si Eva. Kambal, si Cain at saka si Luluwa. Yan. Puro sila nagtulungan. Si Samael ang nagtanim, si Gadriel ang nagpapalayas, at si Villar naman ang nagbubuntis para may lahi ang mga fallen angel. Tapos pagdami ng mga tao, bumaba naman, pinangunahan naman ni Simyasa. Silang Asasil para makaanak sila ng mahiganti at mga marami na, mga Chimera. yung kalahati tao, kalahati kabayo. Yan. So yan, mga tikbalang. Ngayon, sabi rito, saan ba tayong banda? Ito na, no? Sa makatuwid, hindi sila magkakaroon ng kapayapaan, kundi mamamatay sa biglang kamatayan. Bigla talaga silang mamatay. Heart attack. Heart attack. Aksidente. Kasi dumami ang sa kanyang puso, mga bulate. Kasi mahilig sa lechon, mahilig sa sa crispy pata. So biglang namatay, na heart attack. Lalo na itong mga taginit. Kasi mahilig sa baboy. Stroke pa. Yan. Sa chapter 99 na tayo, 1 to 16.
sa aba ninyo gumagawa ng kasamaan at kaluwalhatian ng nagsisinungaling at purihin sila. Kayo ay malilipol at walang masayang buhay na magiging inyo. Wala talaga. Sa aba nila na pumipihit sa mga salita ng katwiran at lumalabag sa walang hanggang kautusan, walang hanggang kautusan at pagbabago ng kanilang sarili sa hindi dati na mga makasalanan, sila'y yurakan sa lupa. Alam nila pangalan ha, kaya lang minsan kasi hindi nila ito masunod. Sa mga araw na iyon, ang maghanda kayong mga matuwid. Sa araw na maghanda kayong mga matuwid na itataas ang inyong mga panalangin bilang isang alaala. At ilagay ang mga ito bilang isang patutuo sa harap ng mga anghel. Sa harap ng mga anghel, bilang patutuo tayong mga matuwid upang mailagay nila ang kasalanan ng mga makasalanan bilang isang alaala sa harap ng katastaasan. Yan. So, handa ang mga matuwid. Nakaano yan sa anghel din, naka-record. Verse 4, sa mga araw na yaon, ang mga bansa ay masisindak at ang mga angka ng mga bansa ay babangon sa araw ng pagkawasak. At sa mga araw na yaon, ang dukha ay lalabas at dadalhin ang kanilang mga anak at kanilang iiwan sila. Ay nako, iniwan pambata. At ano pat, ang kanilang mga anak ay mga lilipol sa pamagitan nila. Sila rin, maglilipol. Oo, kanilang iiwan ang kanilang mga anak na pasusuhin pa. Nako, pasusuhin pa, iniwan pa. Walang habag At hindi babalik sa kanila. At hindi nahabag sa kanilang mga minamahal. Pero mo sariling anak, sanggol, iiwan lang. Mamamatay yun. Salbahe talaga dahil sa hirap ng buhay. At muli ako ay sumusumpa sa inyo, kayong mga makasalanan, na ang kasalanan ay inihanda para sa isang araw ng walang tigil na pagdanak ng dugo. Walang tigil pagdanak ng dugo. Grabe. Tribulation period yan. Nangyayari. Great Tribulation. Verse 7. At silang sumamba sa mga bato. Sumasamba sa bato At mga larawang sa libingan na ginto at pilak at kahoy at bato at putik at yaong mga sumamba sa mga masamang espiritu at mga demonyo. Walang alam sila, yung sinasamba nila masamang espiritu, demonyo, yung Lord God, Jesus, Amen, Jehovah, Yahweh, Elohim, lahat puro mga masamang espiritu, evil spirit nga yan Wala sila. Sabi rito, sinasamba nila Yaong mga sumasamba sa mga masamang espiritu at mga demonyo. Kasi hindi lang isang demonyo, marami. At sa lahat ng ori ng mga Diyos-Diyosa na hindi ayon sa kalaman. Kasi wala silang kalaman. Sabihin mo, ayaw naman tanggap, hindi nila tanggap ang kalaman mula sa original Bible. Kasi doon na sila napamahal na ang 66 book. Dito na kasi kami. Yan. Sige kayo. At hindi nakakakuha ng anumang tulong mula sa kanila. At sila ay magiging walang alahayam. Wala nga, dahil hindi tanggapin si alahayam Dahil sa kamangmangan ng kanilang mga puso. Mangmang talaga. Grabe ka mangmang. Sabihin mo, ayaw talaga maniwala. Ano ba yung Yahwa? Ano yung Yahwa? Yawa yan?
Tapos ano yun? Japanese? Kawasaki, Yamaha? Pinagyagaan pa nila. Kasi mangmang. Yan ang nakasulat sa original Bible eh. At ang kanilang mga mata ay nabubulag sa pamagitan ng takot ng kanilang mga puso at sa pamamagitan ng mga pangitain sa kanilang mga panaginip. Nanaginip din na sila. Ito, nanaginip ko, ganon. Sila din magbigay. Oo. Sila rin. Sila din, ang maghubad-hubad sa hulugan. Murag-murag ba? Ngayon, sa samba sa kahoy, ha? Ano, kahoy yan, di ba? Yan. Ayan. Sinamba ng kahoy. Ano symbolic yan? Fallen angel. Yan, oh. Paypakpak, oh. Fallen angel. Yan. Kahoy, may pakpak. Fallen angel. Tapos, lagyan pagtila. Ahas. Ahas. Yan, oh. Ahas. Christ. Yan. Yung letter T. Satan. Ayon sa Proverbs 1:22. Yan, kayong mga Christian. Sabi niya, wala naman kami tao, wala na tiyanggal, pero may cross pa rin kayo. Kahoy, sumamba sa kahoy. Tapos yung T, ilagay yon sa gitna ng sa at saka an. O, di Satan. Saan? Nalagyan T. Basahin natin to Proverbs 1:22. Ano sinabi? Sabi rito, taong mangmang, walang hustong kalaman, hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo ba iisiping maghanap ng kalaman? Ignorant person. Nandyan ang YouTube channel natin. Maraming video, panoorin ninyo. Para magkaroon kayo ng kaalaman. Kaya lang ang problema, hindi talaga ninanais nyo ang kalaman. Kasi kampante na kayo sa 66 book na Bible, na Satanic Bible. Ang akala nyo, ay hindi to Satanic. Kayo ang sabihin pa. Yung God doon, si Gadriel yan, si Satan yan. Pumasok sa ahas nga napalaya si Eva, si Adan sa Garden of Eden. Si Bilyar, sino yan? Siya yung nagturo kay Adan ni Eva, o kay nagsample ng pagsiping kay Eva para bibigyan demonstration si Adan. Kasi si Adan ignorante. Pero ngayong kapanahonan, kahit bata, mosmos, magaling na. Ngayon, sino si Samael? Siya ang nagtanim ng good and evil sa Garden of Eden. Siya nagtulong-tulong kasi mga unang angel binagsak. Yung pangalawang binagsak, yun ang nag-asawa ng mga babae, pinangunahan naman ni Simyasa. Hindi ba nila kilala yung Bishop? Wala man yan sa 66 yung pangalan na yun. Serapis Christos, yun na yung Jesus Christ. Tinan mo, tsura, kawit. Serapis Christos, now Jesus Christ. Tiwalang-tiwala kayo dito. Piki po to. Di yan totoong Savior. Galing yan sa Nagbautismo kayo sa pangalan nito. Mula sa Serapis Christos. So, nakakaawa. Kaya lang, masyadong nakaugat na ipinaglaban pa inyo. Makipagpatayan pa kayo sa pangalang ito. Dapat, open-minded kayo pag-aralan, di ba? Si Diyos sa Greek, Diyos sa Latin, Diyos sa Tagalog, sa English, God. Si Diyos, si Satan, yan yun. Ngayon si Lord, sino yan? Si Baal. Ano ba nakalagay? Jeremiah 23:27, akala nila ay nilimot ako ng aking bayan dahil sa mga pangitaing sinasabi nila, gaya ng pagkalimot sa akin ng kanilang mga ninono
at naglingkod kay Baal, ito kay Lord, Lord kayo. Baal means Lord. Then we should not use the word Lord. Pero Lord, si Baal po yan, fallen angel yan, si Baal. Another fallen angel yan. Baal means Lord. Pero Lord God, Panginoon, yan sinasabi ng mga Ngayon, walay kayo. etong Panginoon naman, si Baal pa rin, di Tagalog lang, oh. Si Baal, si Lord, o Panginoon. Madalas nabanggit sa Biblia na isa lamang ng pangalan para kay Nimrod na dakilang mga ngaso, Genesis 10:9. Satanas, Baal, o sa English, Lord, Panginoon, sa Babylonia. Lord God. Puro dalawang sitan yon. Si Lord, si Baal. Tapos si God, si Gadriel. Dalawa. Tapos Panginoong Diyos. Dalawa yun. Si Siyos namang Diyos. Tapos Pag sinambit mo pala yung Lord God, dalawa. Dalawa po yung angel. Si Gadriel. Oh, si Gadriel at saka si Baal. Nila isa lang. Ako isa lang din. Yan. May Panginoon pa. Yan. Tatlo na. Dagoy. Ngayon, verse 9 tayo. Sa pamagitan ng mga ito, sila ay magiging walang alahayam. Ayaw talaga natanggapin itong alahayam. At matatakot sapagkat kanilang ginawa ang lahat nilang gawa sa kasinungalingan at sinamba ang isang bato. Kaya ang isang iglap ay mga lilipol sila. Diba yung cross nila, minsan bato na, simento. Ang iba kahoy. Tapos sa pulpito, naglagay pag cross dito. Lagyan pag ilaw-ilaw, tapos gilagyan pag tila, symbolic ng ahas. Ngunit sa mga araw na yaon, ay mapalad silang lahat ng tumatanggap sa mga salita ng karunungan. Ang mapalad yung tumanggap sa salita ng karunungan. Ito yung mula sa original Bible. At naunawaan ang mga ito. At nagmamasid sa mga landas ng kataas-taasan. At nasisilakad sa landas ng kanyang katuwiran. At hindi naging walang alahayam. O hindi naging walang alahayam. May alahayam talaga siya. Nakasama ang mga walang alahayam. Sapagkat sila ay maliligtas. Ang ibang alahayam dito, walang H gilagay. Gabaray po, alphabet ginamit nyo pag walang H. Hindi Paleo-Hebrew. Gabaray. Sa aba ninyo na nagkakalat ng masama sa inyong mga kapwa, sapagkat ikaw ay papatayin sa Sheol. Sa aba ninyo na nagsisigawa ng mga panlilinglang at walang katotohanan, at sa kanila na nagdudulot ng kapaitan sa lupa, sapagkat sa gayon sila ay lubos na malilipol. Yan. Sa aba ninyo na nagtatayo ng inyong mga bahay sa pamagitan ng mabigat na pagpapagal ng iba. Pagpapagal ng iba, pero nagkaroon siya ng bahay. Pero at lahat ng kanilang mga materyales sa pagtatayo ng mga laryo at bato ng kasalanan. Sinabi ko sa inyo na hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan. Gulo ang mangyari sa buhay mo. Mga mansyon, mga Nangangagaw bahay. yung hindi kanilang bahay. Hindi siya nagtayo. Awan ka. Oo nga. Verse 14, sa aba nila na tumatanggi sa sulat at walang hanggang pamana sa kanilang mga ama. At ang kanilang mga kaluluwa ay sumusunod sa mga Diyos-Diyosan. Yan, Diyos-Diyosan. Sapagkat hindi sila nagkakaroon ng kapighatian. Kasi sagana sila eh. Sa aba nila mga gumagawa ng kalikuan na tumutulong sa mga pag-api. Tumutulong pa sa mga pag-api at pumapatay sa kanilang mga kapwa. Mga heart killer. Hanggang sa araw ng dakilang paghukom. Sige. Heart killer pa kayo. Mga
Mga bayan, sapagkat kanyang ibabagsak ang inyong kaluhatian at magdadala ng kadalamhatian sa inyong mga puso at pukawin ang kanyang mabangis na puot. Nako. At lipulin kayong lahat sa pamagitan ng tabak. At alalahanin ng lahat ng mga banal na at matuwid ang inyong mga kasalanan. So naka-record yan, maalala yan sa mga matuwid. Recorded kasi yung mga ginawa ng mga masama eh. Ngayon, ito na tayo sa last chapter, 100, 1 to 13. At sa mga araw na yaon, sa isang lugar na mga ama kasama ang kanilang mga anak, yan, na lalaki, sasaktan at ang magkakapatid sa isa't isa ay mahulog sa kamatayan hanggang sa mga batis ay dumadaloy ang kanilang mga dugo. Nako, namamatay. Magunayay na. Sapagkat hindi pinipigilan ng tao ang kanilang kamay sa pagpatay. Talaga, patayan na talaga to. Sa kanilang mga anak. Mga anak, papatay nila. At sa mga anak ng kanyang mga anak. Mga apo na, anak sa mga anak. At ang makasalanan ay hindi pipigilan ang kanilang mga kamay sa kanyang marangal na kapatid. Mula sa bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw ay mangangamatay, mga patayan sila sa isa't isa. Naku, grabe. Patayan sa isa't isa. Grabe, patayan. Verse 3. At sa kabayo ay lalakad hanggang sa dibdib, sa dugo ng mga makasalanan. At ang karo ay lulubog sa kanyang itaas. Sa kanyang taas. At mga araw na iyon, ang mga anghel ay bababa sa mga lihim na lugar. At titipunin ang isang lugar ang lahat ng nagbawas ng kasalanan. Ayun, nagbawas daw sila. At ang kataas-taasan ay babangon sa araw ng paghukom upang magsagawa sa dakilang paghatol sa mga makasalanan. Pero sila, mga anghel, nagbawas. Nagbawas ng kasalanan. Nagbawas. At higit sa lahat ng matuwid at banal siya ay nagtatalaga ng mga tagapag-alaga mula sa gitna ng mga banal na anghel upang bantayan sila gaya ng kalipunan ng mga mata hanggang sa wakasan niya ang lahat ng kasamaan at lahat ng kasalanan at kahit na ang matuwid ay matutulog ng mahabang tulog, wala silang dapat katakutan. Aba, relax. Relax na, okay na. Matuwid, kakatulog ng mahaba, wala nang kinakatakutan. Verse 6, sa pagkatapos ay nakikita ng mga anak ng lupa ang matatalino sa katiwasayan at maunawaan ang lahat ng mga salita ng aklat na ito. Yan. Na, yung dala ni Enoch na aklat na 366 book. At makikilala ang kanilang mga kayamanan at hindi makapagliligtas sa kanila sa pagbagsak sa kanilang mga kasalanan. Pero maunawaan talaga ang salita, yung dala ni Enoch. Maunawaan. Ang iba kasi, ayaw lang talaga munawa. Ayaw din tanggapin. Ayaw tanggapin. That's why hindi maunawaan. Sa aba ninyo, mga makasalanan. Puro aba talaga makasalanan. Sa araw ng matinding paghihirap, kayong mga pumipighati sa matuwid. At sumusunod sila sa apoy. Sinusunog sila sa apoy. Kayo
ay gagantihan ayon sa inyong mga gawa. Yan. Sa aba ninyo, kayong matigas ang puso. Hindi matigas ang ulo, ha? Kasi matigas mo talaga ang ulo, puso lang. Nagbabantay. Na nagbabantay upang kumakha ng masamang kakha, upang takot sa darating na sa inyo ay walang tutulong sa inyo. Mayroon kasing gumagawa ng kakha, hindi scriptural ang pangangarap, puro kwento lang, kakha lang. Verse 9. Sa aba ninyo, kayong mga makasalanan. Lagi talagang kaaba mga makasalanan dahil sa mga salita ng inyong bibig. Yan. Ingat sa bibig. Dahil sa mga gawa ng inyong mga kamay na ginagawa, at sa inyong kasamaan na nagniningas ng apoy, na magniningas lalong masama kaysa apoy na inyong susunugin. Grabe. At ngayon, alam ninyo na mula sa mga anghel ay nagtatanong siya tungkol sa inyong mga gawa sa langit. Mula sa mga araw, mula sa buwan, at mula sa mga bituin bilang pantukoy sa inyong mga kasalanan, sapagkat sa lupa kayo ay naglalapat ng kahatulan sa mga mabubuti. Sa mga mabubuti. Naglapat ng kahatulan sa mabuti. Hinatulan lang mabuti. Masama sila eh. So, aba talaga yung mga makasalanan. Ngayon, eto, last na to. At tatawagin niya upang pagpatotoo laban sa inyo sa bawat ulap ng hamog at ulan, sapagkat lahat sila ay pinipigilan dahil sa inyo, na bumaba sa inyo, at sila ay maalaala ang inyong mga kasalanan. At ngayon ay magbigay ng mga regalo sa ulap upang hindi ito mapigil sa pagbagsak sa inyo ni ang hamog kapag ito ay tumatanggap ng ginto at pilak mula sa inyo upang ito ay bumaba. Aba, masuhulan rin pala. Masuhulan ang ulan? Masuhulan. So, maling ulan na kayo. Masuhulan magpilak ng ginto. Masuhulan. No. Kasi angel, kasi ulan din, angel din yan eh. Pagkat ang hamog na nibe at nibe, kasama ng kanilang paglamig at lahat ng mga bagyo ng nibe, kasama ang lahat nilang mga salot, ay bumagsak sa inyo sa mga araw na iyon, ay hindi kayo makakatayo sa harap niya. Dilubyo. Nangyari yan sa ibang mga bansa ngayon, dilubyo. Binabaha. Ulan ng yelo. Oo. Ulan ng yelo, tapos pati mga sasakyan. Sana ba yun? Sa England? Ngayon, ang tanong dito, dahil kabag-habag ang kasalanan, ano ba ang kasalanan? Sa Tagalog ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng alahayam. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Everyone who sin violates the law of alahayam because sin is violation of the law. Kung mayroong law, lumabag ka, tapos sunod-sunod pa, laging lumalabag, ang tawag siya plural na makasalanan na. Hindi na nagkasala, kundi makasalanan. Nagkasala, singular. Makasalanan, plural na. Tuloy-tuloy nang ginagawa mo ang paglabag sa kautusan. Ngayon, ang pinakasimpleng kautusan na halos ginagawa ng lahat ng mga believer, pati ang mga remnant Hebrew Israelite, ginagawa. Palusot lang sila ito. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa.
Lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng pagbalik ni Yahweh. Yaman. Garay. Maraming ginagawa to sa mga maraming reason kasi ka bahala ka sa kasi mo. Kung may gusto nga, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Biro mo ha, let us not neglect attending our gathering as some do. Instead, let encourage one another, especially now that we say that the day of Yahweh's return is near. Sinong babalik Yahweh? Sino yon ang makita babalik? Si King Yahweh siya eh. Dahil isa lang rin yun, si Yahweh siya eh. Yan ang nakalagay, oh. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo ng ating pagtitipon. Pag kinaligtaan yan, labag sa batas na. Kasi huwag kaligtaan. Tapos kinaligtaan mo, ang tanong, nagkasala ka? Hindi. Nagkasala. Nilabag mo ang batas? Nilabag. Kasi sinabi, huwag kaligtaan. Tapos kinaligtaan mo. Hindi talaga nila, kasi dami reason, dami. Itapat pa naman sa... Kaya lang, namihasa sila kasi yung Torah kasi ni Moses nung paanong araw, stricto si Moses. Siya na kasi ang, kumbaga siya ang prime minister eh. Kung anong sabihin niya, masusunod. Eh ngayon, subukan mo sa bawat assembly. Patayin yung mga disimba, makukulong ka. That's why, yan lang ang Torah na hindi na applicable. Kasi doon na yan sila, parusahan na yan sa doon sa langit. Naka-record yan sa langit araw-araw ang ating ginawa. Yan. Nagtapos. So, ngayon, ay dadako na tayo sa prayer. Walang gitara, awit, kasi wala si Pastora. Mag-gitara, prayer na tayo. Okay, Pastor, ikaw na. Dito muna. Aming Yahweh, tunay nga na kayo po'y aming pinasasalamatan sa lahat ng aming nararanasan sa buhay. Sa kabila ng aming pinagdadaanan, batid niyo po ang aming mga pangangailangan. Salamat sa katotohanan ng aklat ni Enoch na iyong ipinahayag sa amin upang muli naming maalala ang aming mga nagawa noon at sa mga araw na ito nang ikaw ay aming makilala. Aming Yahweh, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong dakilang pagliligtas, sa pagpili mo sa amin upang maging kabilang ng mga tao mo na upang maihayag ang nag-iisa at banal mong pangalan sa maraming remnant na hindi alam na sila ay mga lahi ng Hebreo. O aming Yahweh, sa mga panahon na ito, yung aming pong mga mahal sa buhay na hindi namin nakakasama, alam po ninyo ang kanilang mga kalooban. Sinabi mo minsan pa sa aklat ni Joel na ikaw ang magbabalik sa kanila sa iyong pamamahala. Ihahayag mo ang iyong salita sa kanila at ipadadala mo ang iyong banal na raw kakadas. Umaasa kami sa iyong mahimulang pagkilos at sa mga araw na ito. Kasama ng mga pangangaral ng iyong mga lingkod ay ipapahayag sa bawat tao, kabilang sa bawat bansa at lahi na ang banal mong pangalang nag-iisa ay muling makilala nila. At ang isang tagapagligtas na iyong ipinadala, ang iyong katauhan as Yahweh Shai, ay muling makilala ang tunay na Savior ng buong Israel. Aming Yahweh, muli, kayo po ay aming pinararangalan sa oras na ito, ang pagsamba at pagdakila, nawa ay mutawi sa puso't isip ng lahat ng makakakilala sa iyo. Sinasamba ka namin sa pangalan ni Masaya Yahweh Shai, Yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh Asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,